At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito ay pag-usapan nga natin yung sinasabi na possible kaya na meron talagang dalawang sun god na devil fruit. Pero bago tayo magsimula ay huwag nyo nga po sanang kalimutang i-follow itong si Facebook page natin at pati na rin si second channel natin dahil dyan ko po ginagawa itong si Hunter natin. So sa mga may trip sa inyo ng Hunter ay pa-check na lang po itong mga accounts natin. Yung link nito nandiyan lang kay comment section saka kay description. So ayan ay pa-follow na lang guys itong mga accounts natin na to para sa may mga trip sa inyo ng Hunter. So yun lang naman at simulan na nga natin to at dito muna tayo magsisimula sa panel na to na kung saan sinasabi ni Loki na siya nga ang sun god. Pero ang tanong, bakit ba nasasabi ni Loki na siya ang sun god? So dito sa tingin ko ay may kinalaman yan sa devil fruit na nakakain ito ni Loki. So di ba sinasabi dyan sa Elbaf na legendary yung devil fruit na hawak-hawak ng tatay niya. So kaya nga pinatay ni Loki yung amang harik at kinuha itong devil fruit. At so na ay pagkakuha ni Loki sa legendaryong devil fruit na yan ay syempre kinain niya kagad yan. At dito ginamit kagad ni Loki yung ability ng legendaryong devil fruit. At nung makita ni Loki itong ability ng legendaryong devil fruit na to ay inakala niya na ayan na yung kapangyarihan ng sun god. Which is ang problema nga dito dahil etong si Luffy alam natin siya yung nakakain ng totoong legendaryong devil fruit na sun god Nika. At so kaya dito ngayon nag-a-arise yung idea na kung saan baka meron talagang isa pa na sun god na devil fruit at kung meron man anong klaseng type ng sun god kaya yan. Pero sa pagdating dito sa theory na to ay medyo hindi pa ako mag-i-incline dyan na dalawa yung sun god na devil fruit. So parang hindi ako dyan. Pero tignan natin ngayon yung isa pang angulo na tinitignan na possible na pwede nangyari nga dito kay Loki. At eto nga yan na sinasabi na hindi kaya yung legendaryong devil fruit na tinatago-tago ng amang haring si King Harold at yung nanakaw neto ni Loki ay hindi na nga yan talaga yung sun god Nika. Which is totoo naman hindi na yan yung sun god Nika kasi nga si Luffy na yung nakakain ng devil fruit na yon. At ang nangyari dito possible na napalitan yung legendaryong devil fruit na hawak-hawak ngayon nila King Harold. At ang pinagsospetsahan dito nagpalit sa legendaryong devil fruit na yan ay eto na nga si Mother Carmel. So paano naman nangyari yon? So balikan natin itong panel na to na kung saan ay sinasabi nga ni Mother Carmel dito sa mga higante na yung nagpatigil o yung nagpakalma sa disaster ay etong sun god at ginagamit niya nga dyan itong kanyang araw na homie para linlangin o lokohin itong mga higante dyan. So now alam natin itong karakter ni Mother Carmel ay may pagkatuso yan at etong ginagawa niya nagbebenta siya ng mga bata. So kunyari bait-baitan itong si Mother Carmel pero sa totoo niyan ay salbahe itong si Mother Carmel kasi nga ayan nag-i-smuggle siya, nagbebenta siya ng mga bata. So now ganito, possible na alam ni Mother Carmel na hawak-hawak ng Elbaf yung legendary na sun god na devil fruit. At ngayon, sinabi niya sa mga to na hindi totoo peke yung devil fruit na hawak-hawak nila. At dito na ngayon sinabi ni Mother Carmel na hawak-hawak niya yung tunay na legendaryong sun god na devil fruit. At possible nito, sinabi niya magpalit sila ng devil fruit nito ng Elbaf kasi nga peke naman yung kanila. So dito, possible na tinanggap ng Elbaf itong offer ni Mother Carmel lalo na nung nakita nga nila itong nangyari yung sa pinakalma nga ni Mother Carmel itong disaster dyan. So sa madaling sabi, nalin lang sila neto ni Mother Carmel. Pero maliban pa nga rito, ay balikan natin itong panel na to. So ito yung dun sa may Dressrosa art na kung saan nakikipaglaban itong si Harudin dyan sa may Colosseum para sa pabuya na Mera-Mera Nomi. At dito, sinabi nga ni Harudin na once na makuha niya yung Mera-Mera Nomi na yan ay siya yung magiging hari ng mga higante. At so now, kung pagbabasihan itong point of view at saka itong mga salitang ginamit dito ni Harudin ay pwede nating sabihin na itong mga higante natin wala talaga silang alam, wala silang idea kung ano talaga yung tunay na ability at kapangyarihan nung sun god Nika na sinasamba nila. So kaya going back dito kay Prince Loki, possible na ganyan rin talagang wala siyang idea kung ano talaga yung ability o yung kapangyarihan ni sun god Nika. So pwede nito may idea lang itong mga higante sa kapangyarihan ni sun god Nika which
is ito ay may kinalaman sa araw. At ito nga rin yung posibleng dahilan kung bakit nasabi nito ni Harudin na kapag nakuha niya na yung Mera Mera no Mi, siya na yung magiging hari ng mga higante. Kasi nga naman itong Mera Mera no Mi, apoy yung kapangyarihang ibibigay sa iyo niyan, so may kinalaman sa araw. So ngayon ang tanong ay ano kayang klaseng devil fruit yung nakain nga neto ni Prince Loki? Ano yung ability nakita niya para ma-claim niya na siya na nga si Sun God Nika? So yung iba ay sinasabi nga na kung Zoan type yung nakain nito ni Prince Loki ay eto yan, si Hati, yung tinagurian na Sun Chaser. So somehow may kapangyarihan na apoy itong bista nga na to. At yung pangalawang pwedeng nakain nito ni Prince Loki ay eto namang Logia type na devil fruit na kung tawagin ay Sun fruit. So parang same lang sa Mera Mera no Mi na kaya mo ang gawin na apoy yung katawan mo, pero ito sinasabi na mas advanced yan kumpara sa Mera Mera no Mi, mas malakas yan. So itong dalawang ability na to na sinasabing possible na nakuha ni Loki, ang pinagbasihan niyan ay yung Loki ng Norse mythology. Kasi yung kapangyarihan ng Loki nga dun sa Norse mythology, kaya niyang mag-shift, magbago-bago na itsura, at pati na rin mayroon ding kinalaman sa apoy yung kapangyarihan niya. So in conclusion, ay kaya nasasabi nito ni Prince Loki na siya yung Sun God ay dahil may kinalaman yan sa devil fruit na nakain niya. So inaakala nito ni Prince Loki na yung ability nakuha niya dyan sa devil fruit na nakain niya, ayan na yung ability ng Sun God. Pero hindi talaga, peke lang yun, dahil etong si Luffy, siya yung tunay na nakakuha at nakakain ng totoong Sun God Nika. At later on ay syempre may alaman nito ni Loki na etong si Luffy, siya yung tunay na Sun God Nika na matagal lang sinasamba ng mga higante. At then ay pagkatapos nga nito is ayan guys, so hanggang dito lang muna itong video natin na to. Pero ayan, ay bago tayo matapos ay huwag nyo nga po sanang kalimutang i-follow ito si Facebook page natin, pati na rin yung second channel natin. So yung mga links nito nandiyan lang kay comment section saka sa may description. So para to sa may mga trip sa inyo na manga series at si Hunter natin. So doon ko po ginagawa yan sa mga accounts natin na yun. So yun lang naman guys, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat. God bless nila lahat. Kita-kits tayo ulit.